Welcome sa e-lectures, bali para sa episode 12 natin sa AC machines. Ang discussion na natin ay nasa induction motors. Doon muna tayo sa basic principle. Tara na! Ngayon, nasa bagong type na tayo ng AC machine. So, motor muna and then later na lang susunod yung sa AC generator. So, dito muna tayo sa general principle. So, sa principle ng operation ng motor, ginagamit niya yung Lorentz force law, di ba? Na kung saan, kung meron tayong conductor carrying a current, sabihin natin, no, meron tayong wire dito. So, yung wire na yun, nagkikerry siya ng kuryente. So, may kuryenteng dumadaloy sa kanya. Tapos, yung wire na merong dumadaloy na kuryente ay nasa loob ng magnetic field. Makaka-experience siya ng force, no? Gamit yung Fleming's left-hand rule. So, kung ganito yung direction ng magnetic flux from north to south, tapos ito yung direction ng current, yung force niya ngayon is pataas. Yun yung reason bakit nakakapag-turn yung motor or nagkakaroon ng force within dun sa armature ng isang motor. Ngayon, meron kang dalawang paraan kung paano mo bigyan ng electrical current yung isang armature ng motor. It's by conduction, kung saan yun yung manner of operation ng mga DC motors natin. Kasi di ba yung kuryente direct nating kino-conduct doon sa armature through the uses of brushes. So brush yung gagamitin mo para makonduct doon sa rotating part. And then nakonduct mo na electricity doon sa armature. So, since meron din siya magnetic flux, tapos nagkaroon ng kuryente armature, makakaikot yung motor. Kaya yung mga DC motors natin, pwede natin silang pangalanan, no, as conduction motor. Ngayon, lipat tayo sa AC. So, kakaiba yung AC ngayon, no? Sa DC kasi, tandaan, kung DC yung supply, edi DC source yung mapupunta dun sa field mo. So, yung north ay north, yung south ay south. So, hindi siya magpapalit. Pagdating naman sa AC, medyo problematic, di ba? Since ang source mo is AC, papalit-palit. So, mamaya positive, mamaya negative. Kaya yung magnetic flux mo, paiba-iba din ng direction. So, nagbi-build up, palaki ng palaki, and then magbe-breakdown. Tapos, pag nag-build up ulit, pakabila naman yung direction. So, kung naalala ninyo, di ba? Yung sa transformer natin, ganun siya. Gumagalaw yung magnetic flux at dahil sa paggalaw ng magnetic flux, nakakapag-cut ka ng flux dun sa secondary side. Kaya nagkakaroon ka ng tinatawag na induced EMF. So yung principle ng operation ng isang transformer is induction. Kaya ngayon, i-apply naman natin yun sa motor. Ibig sabihin, yung kuryente na binibigay natin dun sa armature ng isang AC motor is nagagawa through the process of induction. Okay, so bali, ganito lumalabas yung isang itsura ng squirrel cage induction motor. So mamaya papanoorin natin sa YouTube yan, no? Doon sa YouTube channel ng Lessix. Bali, lumalabas sa isang induction motor, etong stator niya, so may dalawa ka pa ring parts. Basic parts ng mga rotating electrical machinery is stator and rotor. Yung stator, yung stationary part, yung rotor is yung rotating part. So sabihin natin, ito yung stator. So, yung stator, lumalabas, siya yung nagmumukhang primary side mo. Kung ihalin tulad natin siya sa isang transformer. And then, ito naman yung rotor, yung rotating part. So, rotor. Yung rotor, siya naman yung lumalabas na secondary side. Okay? So, secondary side. Bali, mangyayari kasi ngayon, di ba, once na ma-fed up ito ng electricity, magkakaroon ng magnetic field. So, drawingan natin. So, ayan, di ba? Magbi-build up, and then magbe-breakdown, and then magbi-build up, reverse naman ng direction. So, ngayon, dahil gumagalaw yung flux, nagbi-build up at nagbe-breakdown, so, nakakapag-cut siya ng flux dito sa rotor ng motor. So, once na makapag-cut siya ng magnetic flux dyan, since conductor ito, magkakaroon siya ng tinatawag na induced EMF. So, magkakaroon ng EMF ngayon yung motor. So, once na magkaroon ng EMF yan, di ba? So, kung merong EMF yan, natural na magkakaroon yan ng kuryente.
So, kung magkaroon yan ng kuryente, magkakaroon yan ng magnetic flux. Okay? So, ngayon, di ba, meron tayong rotor na kung saan nagkaroon siya ng induced EMF nang dahil dito sa stator flux. Gumagalaw siya, nagka-cut. So, nagkaroon siya ng induced EMF at merong dumaloy na kuryente sa kanya. So, ngayon, di ba, nagkaroon ka ng conductor na kung saan nasa loob siya ng isang magnetic field. So, current carrying conductor na nasa loob ng magnetic field netong stator. So, ano mangyayari? Iikot siya. So, magro-rotate yung rotor. So, yun yung principle of operation ng isang induction motor. So, yung method mo ng pagbigay ng electrical power dun sa rotor side is through induction. Hindi siya through conduction. So, yung magiging problem natin mamaya, paano talaga na nakakapag-rotate ng buo yung isang rotor na kung saan, di ba, since AC yung supply ng stator, yung magnetic field niya is produced by AC, ibig sabihin, paiba-iba yan. So, nagbi-build up tapos magpapalit ng polarity. So, paano siya nakakaikot ng dire-diretso na kung saan hindi siya naglalak? Okay? So, ngayon, bali ang gawin muna natin is punta muna tayo sa mga basic principles ng induction motor. So, tandaan, sa mga induction motor natin, ang 3-phase induction motor lang yung self-starting. Ang ibig sabihin nun, wala kang kailangan i-modify sa circuit. So, diretso mo lang isalpak, iikot kagad siya. So, dahil wala kang masyadong ginawang modification sa circuit, edi mas low cost siya. Tapos, mas madali yung maintenance. Bali, isa yun sa mga advantages na in-offer ng induction motor. Tapos, nakukuha naman yung pag-adjust niya ng speed sa pag-adjust ng frequency. Okay? Tapos, pagdating pala sa design, okay, so yung number of poles ng napoproduce ng rotating field ng stator, okay, is equal sa 2 times N. Na kung saan yung N is yung number of stator slots per pole per phase. Kung gusto natin alamin yung dami ng poles ng isang induction motor. Kasi hindi naman siya katulad ng isang generator, no? Na kung saan yung ginawa natin sa DC, kitang-kita kagad natin yung pole phase eh. So dito sa itsura nito, hindi kagad natin makita nasan ba yan yung mga pole, di ba? So medyo kakaiba. So, kung gusto natin malaman yung number ng pole, P is equal sa 2 times N. So, i-multiply lang natin siya sa number ng slots per pole per phase. Pagdating sa induction motor natin, katulad dun sa DC motor, di ba? Meron tayo for variable speed operation at constant speed operation. So, ganun din kay induction motor. So, meron tayong generally 2 types. So, si squirrel cage induction motor, na parang bahay ng isang hamster, no? Kaya tinawag na squirrel cage. Yung kabila naman is yung slip ring rotor or also known as wound rotor. Yan, wound rotor induction motor. Ang pinagkaiba nito, yung slip ring is meron siyang extra winding. So nakikita natin, no, na nakakabit dun sa slip ring. Tapos itong slip ring na to, i-connect pa siya dun sa mga external resistance para kahit papano ma-adjust yung speed niya. Okay? So, ibig sabihin sa application, si squirrel cage rotor, since wala naman siyang slip ring na pwede bumabari yung resistance niya, etc. So, yung squirrel cage rotor is, ang application niya is for constant speed operation. So, constant speed operation. So, ibig sabihin siya ay merong low starting torque. Parang katulad lang ng isang shunt motor. Sa kabila naman, sa slip ring rotor, kaya nandito yan para ma-adjust din yung resistance kasi merong plane na niro-roll si resistance sa pagpapataas ng torque na kung saan mako-cover natin yung sa mga future lectures. So, yung slip ring rotor or yung wound rotor type induction motor, ginagamit siya for variable speed operation. Tapos, high starting torque. Or sabihin natin, di ba, yung mga used to drive heavy loads.
Katulad na ng isang series motor. Used to drive heavy loads. Kaya yung mga elevator, yung mga crane, di ba? Ayan, bagay na bagay dyan. Si slip ring rotor or si wound rotor, induction motor. So, ayan yung dalawang general types natin, no, ng induction motor. Ngayon, yung principle ng pag-rotate ng isang induction motor is nakabase sa rotating magnetic field. So, sabihin natin, ito yung induction motor natin kanina, di ba? Isi-simplify na lang natin as this. Okay? So, meron tayong phase A, so yung 1. Tapos, yung phase B, yung 2. Tapos, yung phase C is yung 3. So, magkabilang ends nung winding. So, ayan, di ba? Let's say, phase A mula dito hanggang dito. So, 180 yun. Tapos, yung phase B, di ba? Let's say, nandito. Tapos, yung kabila, nandito. Okay? And then, phase C, ito siya. Tapos, kabila. So, magkamukha naman sila. Ito, pag check natin, di ba? Ito yung A, nasa 180. Tapos, ito yung B. Okay? Tapos, ito yung C. So, ayan, halos magkamukha na sila. So, yung principle of operation natin is yung rotating magnetic field nga, di ba? Mangyayari kasi, once na yung rotor nandito sa gitna, di ba, magkaroon ng magnetic field, di makakapag-cut ng flux doon sa rotor. And then, yung rotor magkakaroon ng induced EMF. So, once na magkaroon siya ng induced EMF, magkakaroon siya ng kuryente. Since yung kuryente nasa loob ng isang magnetic field, iikot siya. Yun nga lang, yung magnetic field kasi natin is umiikot. So, mangyayari, yung rotor natin, hahabulin niya din yung umiikot na magnetic field. Since paikot yung design niya, hindi katulad ng isang transformer na parang magkaharapan lang sila, di ba? Yung mga core natin, parang linear lang siya, hindi siya nakapaikot. Okay? So, ang galaw lang ng magnetic flux sa transformer natin, pag ganyan-ganyan lang. Sa induction motor, since paikot siya, di ba? Ayun, so nakakalibot siya dun sa 360 degrees. Ngayon, imaginein natin yan dito sa machine natin. So, ngayon, meron tayong phases, di ba? RYB. So, yung phase A, red. Yung phase B is yellow. Yung phase C is blue. Lagyan natin ng kulay ngayon yan para mas accurate. So ngayon, di ba, paano na bubuo yung magnetic field na yun? Ngayon, magsimula muna tayo at 0 degrees. Tandaan natin, di ba, yung current is directly proportional sa magnetic flux. Sabihin natin, itong mga graph natin, kuryente sila. So, at 0 degrees, lumalabas yung red ay 0. Sabihin natin, di ba, si phase A ay 0 degrees. Si phase B, ito si phase B, di ba, yellow. So, negative 60 degrees. At si phase C naman, ito lalabas. So, kalahati, pababa, positive 60. Ngayon, yung mga magnitude ng magnetic flux nila, pwede natin i-express as sine wave. Di ba yung sa AC circuits natin, V is a function of T, Vm, sine Wt. Okay? Or sine theta. Ngayon, meron naman tayo magnetic flux with respect to time. So, yung maximum flux natin, and then yung sine theta niya. So, lalabas for phase A, so sine 0, edi 0 na yun. So, lagay natin dito, no? Ilagay na lang natin with respect sa color nila. So, yung maximum flux ng phase A is 0. Tapos, pagdating sa B, no, ito yung mahirap, no, yellow, baka di makita. Ilipat ko na lang papuntang orange. Okay? So, sine 60, negative 60. So, lagyan natin sine negative 60. Okay? So, negative 0.866. Or sabihin natin, 3 over square root of 2. So, negative square root of 3 over 2. Okay, nung maximum side. And then, yung last natin sa phase C. So, yung maximum flux ng phase C. So, sine 60, wala siya negative, edi positive siya. So, positive square root of 3 over 2, yung maximum flux niya.
Ngayon, gawin natin, koloran rin pala natin to. Nakalimutan natin si phase C. So, ayan na, tignan natin. At 0, at starting point, at time is equals to 0, wala tayong flux sa phase A. Ganun yung lumalabas. So, walang magnetic field na lumalabas dito. Pagdating naman sa phase B at phase C, meron tayo. So, magkasaliwa sila. So, we can say na nagkakaroon ng build-up ng flux dito. Okay. So, yan. Bali, B hanggang C. Or sabihin natin, di ba ito? Phase B tapos phase C. Since magka-alternate sila, merong nabubuo dyan. Okay. Ito yung mga flux natin at times equals to 0. Nandito pa tayo sa simula eh. Ngayon, kung magkakaroon tayo ng sample ng strength na magnetic flux, masasabi natin, ganito siya. So, sa yellow natin, di ba, meron tayong negative 60. Bali, ito siya mismo. Kasi, di ba, yung isa niya nasa 120. So, yung kabila niya, let's say, nandito, nasa negative 60. So, yung magnitude niya is square root of 3 over 2. Sabihin na natin, diba? Square root of 3 over 2 bar negative 60. Okay, ayan si phase B. Medyo kakaiba to ng onte, no? Kasi diba kung ang winding mo is ABC, so tama lang na A ito, dapat yung B mo nandito. And then, yung susunod natin is sa phase C. So, mag-focus na lang muna tayo dito sa baba, So, kung dito, naka-positive 60 siya, di ba? So, yung kabila niya, nasa negative 120. Okay? So, ipa-plus natin yan sa square root of 3. So, focus tayo doon sa whole magnitude, no? Okay? Yung absolute value niya. Tapos, nakalocate sa negative 120. So, ngayon, di ba, ano yung magiging summation nito? Yung kapag nagsama yung magnetic field strength netong nasa baba. Itong phase B tsaka phase C. Okay, nagsama. So, ngayon, isalpak natin sa calculus. Lipat tayo ng complex mode. So, square root of 3 over 2. Okay, so bar angle, negative 60 plus square root of 3 over 2 tapos bar negative 120. So, ayan, bali 1.5 bar negative 90. So, pinakamalakas dito sa side na to. Diba? Ayan, parang malakas yung magnetic force natin dito na yung magnitude niya is 1.5 bar negative 90. So, ayan yung itsura ng magnetic flux natin at time is equals to 0. Ngayon, ano mangyayari kapag gumana yung time? Kapag gumana yung time, di ba, mag-iiba yung magnitude ng mga waveform natin. Kasi nga, di ba, sa three-phase system, magkakaiba sila ng time ng pag-abot ng maximum value. So, let's say, nandun na tayo sa part ng 60 degrees. Si phase A, nasa 60 degrees. And so, from 0 to 60, naka-positive si red, naka-negative naman si phase B. So, ngayon, lalabas at theta is equals to 60. Mag-iiba na ngayon si phase A. Kasi di ba yung maximum flux sa phase A natin is equals do sa maximum flux niya sin 60. So, square root of 3 over 2. Pagdating sa phase B, ang mangyayari dyan, so from negative 60, symmetrical kasi sine wave eh. So, negative 60 ka pa din, okay? So, yung maximum flux side, negative 60 degrees. So, negative square root of 3 over 2. Okay? So, ayan na siya. And then, pagdating sa phase C natin, si phase C natin ngayon at 60 degrees, nag-0. So, yung maximum flux sa phase C natin, sin 0, 0 na siya. So, nagkabaliktad ngayon. Hindi na si phase A ang 0, si phase C na. Ano ibig sabihin nun? Kapag kinonstruct natin yung magnetic field natin ulit, ganito yung magiging itsura niya. Tandaan, ang lalabas ngayon, wala si phase C. Itong 3, wala. Ang meron lang is si A tsaka si B. At yung strength nila is 0.866, 86.6%
or square root of 3 over 2. Dito lang tayo magkakaroon. Okay, so face A and then face B. So ito siya. Ayan, sabihin natin meron tayo ngayon dito. And then dito naman sa kabila. Okay, so ayan na siya. Ngayon, kung gagawan natin ulit ng vector analysis yan, di ba? Kukunin natin yung resultant ng flux ni A at B. So si A is naka-locate sa 0. Let's say itong side na to kasi ito 180 siya, dito 0. So lalabas si phase A, yung resultant flux natin is flux ng A plus flux ng B. Dito kasi sa time na to, wala tayong flux sa letter C kasi pumalo siya ng 0. So yung A nakalocate sa 0, bali square root of 3 over 2 bar 0. Pagdating naman sa phase B, ganun pa din siya, yung ditong part, naka-negative 60. So square root of 3 over 2 bar negative 60. So yung resultant flux natin is equals to, so lipat lang natin yung calculator natin dito. So edit na lang natin to, no? So negative 60. Pagdating naman doon sa kabila, nasa 0 siya. So is equals to 1.5 bar negative 30. So nakita nyo yung magnitude, 1.5 pa din. Kanina, 1.5 bar negative 90, ngayon napunta dito. 1.5 bar negative 30. Ano yung ibig sabihin nun? Yung magnitude ng resultant flux, whatever mo matagpuan yung sarili mo dun sa domain from 0 to 360 degrees, yung resultant flux ng mga yan is 1.5. So, nag-iiba nga lang siya ng direction. So, umiikot siya. So, ganun din yung makukuha natin kapag nandito na tayo sa part na kung saan mag-0 si B. Diba sabihin natin mag-0 siya dito. Tapos, ang meron naman is si A tsaka si C. So, lilipat naman sila dito sa side na to. Eto. Okay, si C tsaka si A. So, etong part na to. Tapos, eto. So, makikita natin yung movement ng magnetic flux, paikot siya. Kaya ang tawag sa kanya is rotating magnetic field. At ma-achieve mo lang yan kapag ang supply mo is naturally 3-phase. Kasi nga, di ba sa 3-phase, yung tatlong linya mo, magkakaiba sila ng time domain na abutin nila yung maximum value nila. Kung nilayout mo siya sa 360 degrees na cylindrical drum, ang lalabas, makakaikot yung magnetic field mo. So, ganun nabubuo yung principle ng rotating magnetic field. Na kung saan tayo pumunta ng part ng cylinder, yung resultant flux parate is 1.5. Bali, ganyan siya. So, ayan, ito yung sample graph natin. Dito nga lang, nangyari, iba yung pagwawind nila. Yung phase B, nandito sa kabila. So, erase muna natin to. So, yung phase B nandito. Tapos, yung phase C yung nandito. Kaya, pag ganyan yung rotation niya, pa clockwise. Dito kasi sa nakakuha kong picture para gamiting example, yung winding niya kasi pa counterclockwise. Pero whatever it is, same lang rin naman yung magiging equation mo. Kung ito yung i-employ mo, puro 1.5 pa din yan. Nag-reverse nga lang yung rotation. So ito, since ganito yung winding niya, nagmukhang counterclockwise yung rotation, hindi siya clockwise. So ngayon, gawin natin, panoorin natin saglit, no? Yung video ng LESIX, kasi mas maganda yung 3D yun eh. With regards sa principle of operation ng induction motor. So ngayon, nasa YouTube channel tayo ng LESIX, no? Ayan, pakita natin. Huwag nga lang sana tayong ma-copyright, okay? So ito yung principle of operation ng induction motor. Ayan siya, di ba? Tapos compose siya ng stator tsaka rotor. So rotor tapos stator. Tapos dun sa stator, mapuproduce yung rotating magnetic field. Ayan siya. So, dito nanggagaling yung power input. Siya yung nagmumukhang primary part. Tapos, ayan, yung stator core, mapapansin nyo, made up of tin sheets siya. So, laminated from each other para ma-reduce yung
eddy current loss. Parang same principle lang rin naman sa armature core ng DC motors or transformer core ng transformer. Ayan, para ma-reduce yung eddy current loss, naka siya, tin sheets. So ayan, 'di ba? Since 3-phase supply yung binibigay mo, at kung mati-3D man lang natin yung dinemonstrate natin kanina, makakapag-produce ka ng rotating magnetic field. No, so umiikot siya, 'di ba? Lumilipat kasi siya ng kada pase. So yung rotating magnetic field na yan, mapuproduce mo siya ng napakadali kung ang induction mo is 3-phase. Kaya ka, di ba, masasabi natin na yung induction motor ay self-starting siya. Ibahin nyo yung single phase, no? So, sa mga future lecture natin, doon natin titignan yung problema ng isang single phase induction motor. So, i-check lang natin itong squirrel cage induction motor natin, no? So, mapapansin niyo yung mga aluminum bars or yung mga cage mo, hindi siya diretso. Nakaslant siya ng onte. Nakaslant siya ng onte for the purpose na in case na magkaroon ng attraction at malak itong sa harapan, matatagpuan niya naman yung sarili niya naka-repel dito sa likod. So, just in case na malak itong sa harapan, itong sa likod, tutulak naman ito. Para mangyari, hindi mag-lock yung motor, yung parang nakalak siya, tas parang nanginginig. Kasi gusto niya makaikot, pero di siya makaikot nang dahil sa force of attraction. So, mangyayari yung kung naka-straight ito. Kaya ginagawa yan, naka-skewed ng by 2 degrees to 3 degrees para hindi mangyari mag-lock yung rotor ng isang induction motor. So, ayan, bali, i-demonstrate rin nila dyan yung sa 3-phase at kung paano mapuproduce yung rotating magnetic field na which yung ginawa natin kanina doon sa PowerPoint. So, ayan, di ba? Once na gumalaw, magbabago yung magnitude ng mga current, magbabago din yung flux. At the same time, umiikot din siya. Kaya yan, pag pinagpatuloy-patuloy mo yan, dire-diretso iikot yan. Okay? So, kung umiikot yung magnetic flux, so, mangyayari, di ba? Ayan, may conductor na tayo. Let's say si rotor. So, since umiikot siya, nagva-vary yung flux na nakakat dun sa conductor. So, kung nagva-vary yun, makakapag-produce ka ng EMF. So, yung EMF niya din is nagva-vary. Tapos, magkakaroon siya ng current. So, meron na tayong current inside of the magnetic field. Iikot siya. Tapos, magkakaroon din ito ng sarili magnetic field, no? Itong rotor conductors natin na umiikot din. Na kung saan nakikipaghabulan dito sa rotating magnetic field ng stator. So, ganun yung nangyayari dyan. Tandaan nga lang, sa pag-ikot, hindi nasasabayan nung rotor natin talaga, no? Let's say, yung sabay yung ikot ng rotor dun sa stator. Bakit? Kapag sabay kasi sila ng speed, mangyayari, yung nakakat nung rotating flux dun sa rotor, magsisiro. So, hindi makakaikot yung induction motor. Kaya lumalabas na yung rotor speed is less than dun sa stator speed. Kasi kapag sabay sila, mangyayari yung difference in speed is 0. E di yung makakat mong flux or nakakat ng flux ng rotor is magiging 0. So yan, tandaan din, yung rotor core din is nakapack ng thin sheets of aluminum to reduce yung eddy current loss. At the same time, di ba, silicone steel yung mga pinipili natin sa core para ma-reduce naman yung hysteresis loss. Katulad nga ng sinabi natin, di ba, ang mas nakaka-experience ng hysteresis loss is yung parts ng magnetic circuit mo na kung saan yung source nila is AC. So sa generator motor na DC, yung armature yun. Sa AC motors natin is yung stator pati yung rotor. Sa transformer naman is yung transformer core. Bali, ayan siya. So tingin ko pwede na tayong bumalik dun sa PowerPoint natin. So ito, no, bali, kahit papano na-capture na natin yung principle ng rotating magnetic field. So ngayon, in practice, so yung rotor, never siya nagsasucceed, no, na ma-catch up niya yung bilis ng stator field. Kasi nga, di ba, kung mag-catch up siya, wala nang relative speed dun sa dalawa. So walang cutting ng EMF, walang current. E di walang torque para ma-maintain yung rotation. So hihinto siya. Kaya yung rotor is nagra-run at speed kung saan less than doon sa speed ng stator.
So, yung difference nila, ang tawag doon is yung percent slip or slip. So, yung percent slip is equal sa speed ng stator. Tandaan na, stator siya. Stationary siya. So, technically, hindi naman talaga siya gumagalaw. Ang gumagalaw talaga doon is yung magnetic field niya, yung rotating magnetic field. So, yung rotating magnetic field, yung bilis niya is nakabase doon sa frequency. So, di ba yung frequency natin sa mga model natin ng rotating machinery is Pn all over 120. At this frequency, yung bilis ng rotating magnetic field natin. Okay? So, sometimes yung Ns minus Nr is called dun sa slip speed. So, yun yung difference nila eh. So, obviously, kapag inayos natin yung formula na yan, yung rotor ay may speed na Nr is equal sa Ns 1 minus S. So, yung Ns kasi minus Nr all over Ns na walang times sa 100%, ang tawag na lang dun is slip. So, kung Ns minus Nr lang, siya ay slip speed. Okay? So, ayan yung principle natin sa induction motor. So, pagdating naman sa frequency of rotor current, so, tandaan natin, di ba, yung stator ay primary, tapos yung rotor ay secondary. So, schematic diagram lang to ng representation. So, lumalabas, di ba, umiikot ngayon yung magnetic field ng stator. So, meron siyang frequency dun. Na kung saan, di ba, yung magnetic field na yun, makakat niya yung rotor. And then, magsisimulang umiikot na yung rotor. Pero yung pag-ikot ng rotor is hindi same dun sa pag-ikot ng stator. So, meron silang difference. So, ibig sabihin, di ba, lalabas yung rotor, ibang frequency yung na-employ sa kanya compared dun sa frequency ng stator. Okay? So, base na nga rin dito sa nakasabi sa handout natin, when the rotor is stationary, hindi pa siya umiikot, yung frequency ng rotor current is the same nung supply frequency. Kasi di pa naman siya umiikot eh. So, 60 Hz yung pagbuga nung pagpalit ng magnetic field dito. Pero once na umikot siya, di ba, yung frequency niya ngayon is magdedepende dun sa relative speed or tinatawag na slip speed. So, sabihin natin, di ba, ayun, meron tayong mga slip speeds at any frequency of the rotor, current, MBF. Or yung ibang tawag dyan is FR. So, mas madali na lang kung FR. So, di ba, Ns minus Nr is equal sa 120 rotor frequency over pole. Or pwede natin rin sabihin, di ba, yung synchronous speed natin is 120 over F all over P. So, ngayon, kapag pinag-ratio natin yan, ito na yung lalabas, di ba? So, magka-cancel out. So, lalabas FR all over F is equal dun sa slip or yung letter S. Kaya pwede natin masabi na yung frequency ng rotor natin is FR multiply by slip and then yung frequency ng supply or frequency ng stator. So kung inductor itong rotor, alam natin mangyayari dyan. Yung reactance natin tatamaan ng rotor frequency. Kapag umaandar na siya, ganito na yung magiging frequency niya, di ba? Sa XL natin, mangyayari 2 pi FRL. Pero kung hindi pa siya umiikot, XL, 2 pi F pa din. Nakasabay siya doon sa frequency ng source. Pero kapag umiikot na, frequency na ng rotor yung i-apply mo. At the same time, ganun din sa induced EMF. Di ba? Naalala nyo yung induced EMF sa transformer. So, 4.44. Frequency ng supply. Okay, yung maximum flux tas number of turns. So sabihin na lang natin, yung EMF is directly proportional sa frequency. Ngayon, umiikot na yung rotor. Di yung induced EMF dito sa rotor, mag-iiba na siya. So pwede natin sabihin, yung ER at running is slip multiply dun sa full voltage EMF or yung EMF ng source. Kung ang turns ratio natin is 1, no, parehas yung primary or yung stator sa rotor. So, ganyan yung mga implications niya.
At starting, hindi pa umiikot or standstill, pareha siya sa supply, pero once na umiikot siya, yun na yung time na magbabago siya. So, nakaka-apekto na yung sleep. So, dyan muna natin itigil, no, yung discussion natin sa general principle ng operation ng induction motor. So, ang gagawin natin ngayon is magsosolve na tayo ng mga problems with regards sa sleep, tapos yung rotor speed at stator speed. So, for our problem number 1, meron tayong induction motor na nagra-run at 290 RPM. So, given. Tandaan, kapag binigyan tayo ng speed, output speed yun, no? Yun yung nararamdaman mo sa labas. Kaya masasabi natin, yung speed na yan is rotor speed. 290 RPM. And then, may frequency daw tayo ng supply na 50 Hz. Tandaan, ang sasaluhin ni stator is yung frequency ng supply. Ngayon, ang tanong, ano yung dami ng pole at ano yung slip? So, sinabi slip, hindi percent slip. So, ngayon, i-solve na natin yan. So, for number of poles, di ba yung frequency natin is Pn, so speed ng supply all over 120. Pero wala pa kasi tayong speed ng supply, so okay lang yan. Pwede natin i-substitute to si Nr. So lalabas yung pole natin is frequency times 120 all over N. Ngayon yung hahalili muna is si rotor speed. So pole is equals to, so 120 multiplied by 50 Hertz all over 290. So yung magiging pole natin yan is equals to, okay, so 120 multiplied by 50 all over 290. So is equals to 20.689. Ayan, 20.689 poles. Pero wala naman tayong poles na 0.869. At tandaan, the more na dumadami ang poles, mas babagal ang motor. Alam natin, di ba, mas mabilis ang stator speed kaysa sa rotor speed. Kaya sa dami ng poles, hindi siya round up. So, hindi natin siya iangat ng 22 poles. Kasi kung 22 poles, mas mabagal yun. Kaya yung number of poles parating round down in case of induction motor. Kasi the more na mas konti yung poles, mas mabilis. Kaya yung number of poles natin dito sa number 1 is 20. Ayan na siya. And then, ang tanong na susunod is yung slip. So, for slip, ang lalabas, diba, is NS minus NR all over NS. Ngayon, meron na tayong rotor speed which is 290. Wala pa tayong stator speed. Ngayon, pwede natin ulitin ulit to, diba? Yung formula na yan. Since may dami na tayo ng poles. So, yung NS natin is F times 120 all over yung dami ng poles. Kaya pwede natin masabi 50 Hz, okay, multiply by 120 all over 20 poles. So, magre-result yan sa stator speed or supply speed, di ba? Okay, so 50 times 120 all over 20. So, yan, 300 RPM. Since may stator speed na tayo at rotor speed, makakapag-solve na tayo ng slip. So, yung slip natin is equals to 300 minus 290 all over 300. So, yung slip natin is equals to, so, ilipat ko lang to ng mode 1. Wala naman tayong complex computation pa. So, 300 minus 290 all over 300 is equals to 0.33. 0.033. Or kung percent slip yan, edi i-multiply lang natin sa 100%. So, yung answer na yan times 100, so 3.33%. Yan yung percent slip. So, ito yung mga sagot natin for problem number 1. For problem number 2, so, ayan, meron tayong 3-phase induction motor has 3 slots per pole per phase. So, lalabas, meron tayong N na 3.
So, slots per pole per phase. Tapos, yung supply frequency daw natin is 50 Hz. Ito ngayon yung mga tanong. Calculate the number of stator poles. Okay? Produced and the total number of slots on the stator. So, sabihin natin number of poles and then number of slots. Ayan siya. Pagkatapos, speed of the rotating stator flux. Or pwede natin sabihin normally NS lang siya, diba? Para mas madali. So ngayon, paano natin i-solve yan? So ito ngayon yung solution. Okay, so na-uncover natin kanina, diba? Na yung sa dami ng poles is equal siya sa 2 times N. Na kung saan yung N is slots per pole per phase. So kung 3 yan, edi 2 times 3, lalabas meron tayong 6 poles. Okay? So ayan, wala na tayong problema sa number of pole. Ang susunod naman natin is yung total number of slots. So para doon sa number of total of slots, ganito yung gagawin natin. So magsimula muna tayo doon sa magiging number ng slots per pole. So ang lalabas niyan, yung N, imumultiply natin doon sa per phase. So, yung magiging equation natin dyan is 3. So, slots, diba, per pole, and then per phase. Imumultiply natin, diba, sa 3 phase. Cancel na yung phase. Ngayon, magkakaroon tayo ng 3 times 3, bali 9 slots per pole. Okay? So ngayon, edi yung slots is equal sa slots per pole times number of pole. Kaya mangyayari, meron tayong 9 slots per pole multiply by 6 poles. So tingin ko kahit hindi na kailangan ng calculate dito. So cancel yung pole. So 9 times 6 is equals to 54. So meron tayong 54 slots. And then last, speed of rotating flux. So yung NS natin is equal sa 120 times frequency all over dun sa number of poles. So mangyayari dyan is 120 times 50 Hz. Okay? And then over poles. So ilan ba yun? So 6. Kaya magkakaroon tayo ng stator speed or yung speed ng rotating flux sa stator. Okay, so ito na siya. 120 times 50 all over 6. So 1,000 RPM. Okay, so ito yung mga sagot natin, no, para sa problem number 2. Mas magiging exciting na to kapag nasa equivalent circuit na tayo, no? Reminiscent ng circuits 2. So for our last problem, so meron tayong 12 pole, 3-phase alternator. So sulat natin, so yung P is equal sa 12. Tapos meron tayong speed, NR yan, na 500 RPM. Basta kapag binigyan ka ng speed, normally ano kagad siya, NR. Pwera na nga lang kapag sinabing speed siya ng stator, doon mo siya ilalagay na as NS. Yung problem natin, sabihin natin ha, meron tayong generator or alternator na kung saan, ayan siya. Okay, so 12 pole tapos 500 RPM na nagsusupply dito sa induction motor natin. Okay, lagay natin dito IM. Okay, so yung induction motor natin, yung pole ng motor natin is 8 pole. Tapos yung slip down ng motor at full load, so sagad siya. Okay, sabihin natin may outlet itong generator tapos ko-connect dun si motor. So yung full load slip is 3%. Or sabihin natin, diba, percent slip is equal sa 3%. Ngayon, ano yung pinaka-tanong nito? So calculate the full load speed of the motor. So, ang pinakatanong niya is yung NR, yung speed ng motor, okay, which is required.
Ang gawin na lang natin dito, engine na lang to since galing pala to sa generator. Okay. So ayan, yung generator ay may 12 pole tapos 500 RPM. Ngayon, ano yung role niyan dun sa problem natin? So lagay na natin dito, solution. Okay, so ang isang 12 pole at 500 RPM na generator, magpo-produce yan ng frequency. So, magkakaroon ka ng frequency ng supply. Na yung frequency ng supply na yun, isasalpak mo dun sa stator ng motor. Okay, so once na masalpak na siya sa stator ng motor, magkakaroon ka na ng NS. Okay, so once na magkaroon ka na ng NS at meron kang slip, malalaman mo na si NR. Kasi nga, di ba, yung NR natin is equal sa NS 1 minus S o yung slip. So, kung ang slip natin is 3%, yung S natin lalabas na 0.03. Ayan siya. So, bali sa equation natin, ang kulang na lang is NS. So, paano ba nakukuha yung NS na yan? So, yung NS is equal sa 120 frequency ng supply all over dami ng pole. Pero tandaan, nasa motor side tayo ngayon. So, kung nasa motor side tayo dyan, edi poles yan ng motor. Okay? So, ngayon check natin. May supply frequency na ba tayo? Wala pa. Pero yung poles ng motor meron na, which is 8. So, yung FS na lang kulang natin. So, yung FS natin, kukunin natin sa generator side. Okay? So, yung supply frequency is manggagaling sa generator or alternator. Tapos, yung frequency ng supply is equal sa P ng alternator or ng generator multiply dun sa speed ng generator all over 120. So, ano pa rin siya? Pn over 120. Dinagdagan lang natin ng subscript. So, mangyayari dyan ngayon is 12 times 500 RPM all over 120. So, magkakaroon tayo ng supply frequency na, so, lagay natin siya dito. So, 12 times 500 all over 120. So, ayan, 50 Hz. Mahilig sa 50 Hz itong mga problem natin, hindi 60. Halatang hindi galing Amerika yung source, okay? So, since may 50 Hz na tayo, makakapag-solve na tayo ng stator speed. So, yung stator speed ngayon is equal sa 120 multiply by 50 Hz. Okay, all over 8 pole. So, ito yung stator speed na nangyayari dun sa stator ng motor. Okay, so 120 multiply by 50 tapos all over 8. So, is equals to 750 RPM. Hindi pa tayo nakakapag-solve ng rotor speed. Since nakuha na natin yung stator speed, makukuha na natin si rotor speed. So, si rotor speed is equal sa 750 RPM multiply by 1 minus 0.03. So, parang lalabas, ano siya, 97%, mga ganon. Okay? So, yung rotor speed natin is equals to, okay, so 750 multiply by 1 minus 0.03. And so, 727.5 RPM. So, 727.5 RPM. Ayan yung rotor speed natin. Ngayon, solve na rin natin yung slip speed para maiba naman. So, yung slip speed is equal sa NS minus NR. Okay? So, lalabas, bali 750 minus 727.5. So, is equals to 22.5 RPM. So, lumalabas, diba? Ito yung speed na relative yung rotating magnetic field ng rotor. Okay? Compare dun sa, dun sa stator.
So dito nagtatapos yung lecture natin sa introduction ng general principle ng induction motor. So if you find this video helpful, paki-share siya sa mga classmates ninyo, Okay? At magsama-sama tayo magpalakas ng basic foundations ng electrical engineering. So sa susunod na episode natin dito sa induction motor is yung equivalent circuit naman ng isang induction motor. So i-represent natin siya katulad ng isang transformer. Kaya see you sa next episode dito sa EE Lectures and The Lord of Stories podcast. Bye!